Ayan, good afternoon. May magtuturo ako ngayon. Papakita ko sa inyo kung paano mag-cleaning nitong 36 GMLI 3605. Pareho lang po ito sa GMLI 3605, 3610, 3609. Ayan, puro parehas lang po yan. Paano po ang procedure ng pag-clean nito. So, yan, ipapakita ko sa inyo para hindi na po kayo kumuha ng technician para i-clean lang itong machine na to. Ang dinidip clean po kasi na mga coffee machine ay yung malalaki. So, ito, kung kailangan nyo pong i-cleaning, kayang-kaya nyo po ito clean. Yung barista o yung may-ari ng coffee machine ay kayang-kaya itong i-clean. So dahil wala naman pong ibang lilinisin dito kundi itong group head lang. So wala naman po sa loob yan. So ano yan, as in boiler lang po yan, tapos control board, solenoid, yun lang po yan. Tapos yun, ito lang naman po yung i-clean. So yan, yun muna natin para makita ninyo na yan. So, make sure lang po na full tank po yung water nito. Wala, naka full tank po siya. Para hindi ma-interrupt. So, yan, naka-ready na siya. Kukuha lang tayo ng ang kurta ninyo. Kailangan may papalitan natin to ng blind filter. Blind filter. Ito po yung blind filter. Wala pong butas yan. Wala pong butas. So yan yung ipapalit natin. So ito ay may butas to kasi ito yung basket coffee basket to. Ito lalagay natin. Tapos yan, ganyan. Pero lalagyan natin ng panglinis. Espresso clean. So wala akong espresso clean na kapito. Pero the best po na gamitin is kapito po na espresso clean. So, dahil wala akong naubos na ako, ito yun. Konti na lang to naubos na rin. Ayan po, konting-konti lang. Ayan o, konting-konti lang yan. Tapos yan. Tapos lalagay nyo siya dito. Pour mo muna. Tapos lagay mo siya. Wala pong lalabas na tubig dyan. Dito po sa ilalim. So antay lang natin ng 10 seconds. Pag nag 10 na po, i-off mo lang. Off lang po yan. So ayan, 5 6 7 8 9 10. Ayan. Tapos count ka ulit ng 10 bago ka pipindot ulit. 1 2 3 4 5 6. Hindi mabilis na bilang yung mabagal lang na bilang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So yan, pindot ka ulit. Tapos antay mo mag 10, off mo. So pag nag 10 na po yan, yan. Yan, 10 na. 11 na nga So antay mo ulit siya bilang ulit ng 10 bago pipindot ulit. So 10 paulit-ulit na ganon ang procedure. 10 10 10 10. So after ng 10 na cycle, 10 cycle siya na mayroon cleaning powder. So pag nakasampu ng ulit, yan, antay lang natin matapos yung pen. Ayan, pag naka-10 na tayo, halimbawa naka-10 na tayo, last na to Ayan, kung naka-10 cycle na tayo, 10 cycle na ngayon, tatanggalin natin tapos babanlawan natin ngayon. Banlaw, ganyan, babanlawan natin siya ganyan.
So yan, tapos babalik mo lang siya. Babalik mo lang. Ayan, 5 lang, 5 count lang dito. 5. Tapos off mo na, tapos on na ulit. Tuloy-tuloy lang, wala nang interval. So tuloy-tuloy lang yung cycle. So 10 pindot, ganon. Na paulit-ulit, 10 din na paulit-ulit. So ayan. 5 lang po, 5. Ayan. Ayan. So 10 paulit-ulit din na bandaw na ganyan. Tapos pag ayan, nakasampu ka ng ganyan, tapos naglabas ka niyan, tapos may kulay pa siya. Diba, may kulay pa. Basta may kulay o kulay brown yan. So ulitin mo lang ulit. Ulitin mo lang kung may kulay pa siya. Pero kung wala na, hindi mo na kailangan ulitin. So, ayan. Ayan, tapos after nan okay na siya, di ba? Na backflash na natin gamit yung espresso clean powder. So tapon lang natin to kasi naapaw na eh. Ayan, tinapon natin yung tubig eh. Naapaw na eh. So yun. Yan na-clean na natin siya, na backflash ang tawag doon, backflashing with espresso clean. So need natin tanggalin tong tong filter. So itong filter kailangan natin tanggalin para kung malaman natin na kung tama ba yung o kung nalinis ba siya. Pero kung lagi nyo ito binabackflash, hindi nyo na kailangan tanggalin to. Kung sa isang linggo 3 beses nyo ginagawa, o hindi nyo na kailangan tanggalin yan. Pero kung minsan lang kayo so ayan malinis, di ba? Malinis na. Kung hindi yan nalinis, kulay kape yan. Kape nandito. Kape yan. So yan, malinis siya. Ibig sabihin natunaw siya. Tinutunaw yung kape na naiwan dito sa loob. Kaya kailangan ito linisin. I-backflash na may, hindi pwedeng magbabackflash ka na wala kang ilalagay. Kailangan mayroon kang ilalagay. Kasi useless din yun. Useless yung pagbabackflash mo kung wala ka naman ilalagay. Phillips screw po yung pangtanggal dito. Phillips screw. Kailangan maiksi lang, mga ganun lang. Para madaling yun. So, yan. Tapos babrasin nyo siyempre dito, babras. Wala natin ang brush. Ayan. So yan, babrasin nyo yan dyan. Or before or after kayo mag-clean. Yan, babrasin nyo yan. Tapos halimbawa, na cleaning nyo na ngayong araw, kinabukasan hindi nyo siya i-clean, tatabi nyo lang siya, i-off nyo lang. Bago nyo i-off yung machine, kailangan nyo brasin yung dito mga gilid, pabrasin nyo din. Tapos yan, gaganyan mo lang, tapos yan, babrasin mo na yan bago mo siya i-off at iwanan na. Kailangan kasi may iwan na mga coffee dyan, coffee ground coffee, may iwan dyan. So ayan, pag na-brush mo na siya, ayan, pwede mo na siyang patayin.
Hindi nyo na po kailangan tanggalan ng pressure. Hindi na po kailangan tanggalan ng pressure bago nyo iwanan. Hindi na po kailangan yun. Marami nagsasabi na kailangan daw tanggalan yung pressure bago iwanan o patayin. So hindi advisable yung gano'n. So pwede mo siyang patayin lang, off mo lang siya, tapos tanggalin mo sa saksakan. Okay na yan, iwanan mo na. So ganun lang po yung pagki-cleaning nitong ganitong coffee machine. Yung mga dinidip clean po kasi na coffee machine, yung malalaki na yon, malalaki. Yung malalaki yung boiler sa loob. So yun yung mga kailangan i-deep clean. Pero ito, wala pong, ang deep clean lang nito, yun lang po, yung ganito. At yung distilling, pag di-diskill ito, inahalo lang dito sa water container, yung tubig. Tapos ipa-flush mo lang siya. So yun lang yung ano. Pero yung araw-araw na use, so yun lang yung ginagawa kong ganyan na backflush. Yun lang yung cleaning talaga na everyday or every week, weekly, monthly. Pero mas maganda 3 times a week mo siya gagamitan ng espresso clean. So para umaba yung buhay niya. Tapos ang nagiging problema pa nitong machine na to, kapag may nakita na kayo dito sa labas nito na nagli-leak, kumakalat dito, tapos nagmumoisto, yun, kailangan nyo tumawag na ng technician. Kasi nagli-leak na po yan sa loob. So yun yung pong kailangan nyo nang tumawag para ma-check, mapalitan yung part na nasira sa loob. Pero kung cleaning lang po, yun lang po yung cleaning. Ganun lang po, kasimple yung pag-cleaning. Hindi na po kailangan tumawag ng technician para i-clean yung coffee machine niyo. So yun lang po, salamat po sa panonood. Like nyo lang po yung aking mga video at marami akong ituturo pa. Salamat po sa panonood.